Mga kapatid sa pananampalataya, sa panahon ng giyera, sa panahon ng emergency, sa oras po na umuulan ang mga bomba, bomba na hindi namimili ng Shia at Sunni, bomba na hindi namimili ng akida, bomba na hindi namimili. Ano ang dapat pag-usapan ng mga Muslim? Akida o survival? Ito po ang paksa ng ating khutbah, mga kapatid sa pananampalataya. Pagkatandaan po natin na hindi natin topiko ngayon ang akida. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ang mangyayari sa mga Muslim sa buong mundo kapag po ang Amerika at Israel ang nagwagi at ang Iran ay natumba. Ano ang mangyayari sa mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo? Ito po ang papaksain natin. Bago natin talakay ng punto por punto ano ang mangyayari sa mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo, puntahan muna natin, daanan natin ano ang mga hukom ng mga ulama tungkol sa tutulungan ba ng Muslim ang Iran o hindi tutulungan ng Muslim ang Iran. Umpisahan natin sa mga ulama mismo, na mga Sunni na mga ulama mismo sa loob ng Iran. Mga Sunni, mga kapatid natin, na mga Muslim na Sunni, sila mismo nagbigay ng hatol. Pakatandaan natin na upang ating mapanatili ang totoong kapayapaan ng mga Muslim, kapayapaan sa ilalim ng bandera ng La ilaha illallah, ay kailangan ang mga Muslim maging awliya sa isa't isa, maging taga-suporta, maging kaalyado, maging katulong ng isa't isa. Ito ang kailangan ng mga Muslim. At ang mga nananawagan na mga Muslim na Sunni sa Iran, 20 milyones ang Sunni na Muslim sa Iran. Ano ba ang populasyon ng Iran? 90 milyones. At 20 milyones mga Sunni, mga kapatid natin mismo. Sila ang sumisigaw at nananawagan. At ano ang sinabi ng Quran tungkol sa mga kapatiran sa pananampalataya? Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Malapit-lapit na pagkahulugan, chapter 9 verse 71 Quranul Karim. Ang mga mananampalataya, kalalakihan at kababaihan ay mga awliya sa isa't isa. Anong ibig sabihin ng mga awliya sa isa't isa? Katulong, kaagapay, kaalyado, kasuporta, takapagtanggol sa isa't isa. Mga kapatid natin ang nananawagan sa Iran, mga Sunni na mga Muslim, ang kanilang mga scholar mismo ang nananawagan. At ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kapatiran sa iman, kapatiran sa pananampalataya? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Ito po, ito yung sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kapatiran sa pananampalataya. Ang parabola ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan, habag at awa sa isa't isa ay tulad sa isang katawan. Para tayong isang katawan na mga Muslim. Kapag alinmang bahagi ng katawan ang nasasaktan, ang buong katawan ay hindi makatulog at nilalagnat. Ito po ang Muslim Brotherhood. Ito ang kapatiran sa pananampalataya. Pinaka-authentic na hadith sa ating sources, Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari. Pangalawa sa hukom ng mga ulama, lumabas tayo ng Iran, pumunta tayo ng Middle East, pumunta tayo ng Qatar.
International Union of Muslim Scholars, mismo sa Qatar, ano ang kanilang hukom tungkol sa gira sa Iran? Mamaya, basahin natin. Dumako tayo. Pangatlong hukom. Humigit sa 30 na mga ulama sa iba't ibang panig ng mundo, ano ang kanilang hukom tungkol sa gira sa Iran? Mamaya, pagsama-samahin natin. Number 4. Pang-apat. Mismo ang Sunni Grand Mufti ng Libya, si Sheikh Sadiq Al-Gharaini, ano ang kanilang hukom? Number 1, pagsama-samahin natin ang kanilang mga hukom para maintindihan ninyo mga kapatid. Hindi ito mga hukom ni Salim Gimba. Ang trabaho ni Salim Gimba, basahin ang hukom ng mga ulama. Ano ang kanilang mga hukom? Number 1, pagsuporta sa Iran laban sa agresyon ng Amerika at Israel sa kasalukuyang giyera ay pangrelihiyon na obligasyon ng kamusliman. Pangrelihiyon na obligasyon ng kamusliman. Number 2, sa kanilang hatol, karapatan ng Iran na ipagtanggol ang sarili laban sa marahas na agresyon ng Amerika at Israel. Alam ng buong mundo, pati na mga kufar sa Europa, mga kufar sa Amerika, mismo mga Hudyo ng Israel, alam nila na agrabyado ang Iran. Inapi ang Iran, tinraidor ng Iran, ilang beses gumawa ng mga peace talks na sinira ng Amerika at Israel. Ibig sabihin, ang Iran ang agrabyado na may karapatan sa self-defense. Number 3, ang magkakaiba na akida. Dito tayo sa akida. Sabi ng iba, huwag tulungan ng Shia. Hindi natin kapatid yan. Sunni tayo, hindi natin sila kapatid. Totoo yan. Totoo. Sa usaping akida, hindi natin sila kapatid. Iba ang kanilang pananampalataya, ibang pananampalataya natin. Ngunit pagdating ng gira, umuulan ng bomba, ang bomba hindi namimili ng Shia, Sunni. Pag sumabog ang bomba, kahit sino, patay. Walang pinipili. So therefore, panahon ng gira, isang tabi ang akida, magtulungan tayo para makasurvive tayo. Matapos natin makasurvive, na wala na ang pahamak, wala na ang panganib, di balik ulit tayo. Shia ka, hindi kita kapatid, Sunni ako. Pero sa oras ng gira, kailangan magtulungan. Number 3 na hatol ng mga ulama, ang magkakaiba na akida ay huwag dapat maging hadlang para magkaisa ang kamusliman na labanan ang hayagang kaaway ng Islam. Ano ang hayagan na kaaway ng Islam? Crusaders, Zionists. Ngayon, matapos natin ilahad sa inyo ng pahapyaw ang hukom ng mga ulama tungkol sa giyera sa Iran, puntahan natin ano ang mangyayari sa Muslim Ummah kapag nanalo ang Amerika at Israel at natalo ang Iran. Pero teka muna, bakit ba brother? Ang nagtatanggol lang sa Iran sa kasalukuyan ay tatlong bansa: Iraq, Lebanon, Yemen. Nasaan ang 57 Muslim countries? Bakit walang tumutulong? Walang nagtatanggol. Alam na alam, mismo ng mga kufar at mga musyrikun na nasa tama, nasa hustisya ang Iran. Ang makasalanan sa gira na ito ay Amerika at Israel. Pero bakit walang tumutulong sa mga Iranian? Ano ang dahilan? Totoo ba na ang dahilan ay akida? Ibang akida nila bro, kaya huwag kong tulungan. Totoo ba? O kunwari lang yan, ibabaw na dahilan. Ang totoong dahilan, ito ang pinakatotoong dahilan. Aminin natin sa hindi natin aminin. Ito ang totoong dahilan. Takot. Ang mga bansang Muslim sa Amerika. Anong katibayan mo bro? Ang takot. Tingnan mo ang Gaza. Dinurog ng bomba ang Gaza, pinatay ang mga babae, mga lalaki, mga bata, mga baby, mga sanggol, pinudurog ng bomba. Mayroon bang tumutulong na bansang Muslim? Alam na alam ng buong mundo na inapi ang Gaza. Islam ay hustisya. Ipagtatanggol mo ang inapi. Mayroon ba tumutulong sa Gaza? Mayroon.
Nagpapadala ng mga tinapay, nagpapadala ng grocery, nagpapadala ng mga pampers. Mayroon bang Muslim na nagpapadala ng balak, nagpapadala ng armas? Wala. Iran lang. Ito lang ang bansa na matapang. At ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag hindi siyang kinatakutan, ang kinatakutan mo ay Amerika. Ang kinatakutan mo Israel. Anong sabi ng Allah? Innama dhalikum as-shaytanu yukawwifu awliya'ahu fala takafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin. Chapter 3 verse 175 Quranul Karim. Si Shaitan lamang ang umuudyok sa inyo ng takot sa kanyang mga awliya. Kaya't huwag ninyo silang katakutan, kundi ako ang inyong katakutan kung kayo ay tunay na mga nananampalataya. Dito sa buhay natin sa mundo ito mga kapatid, lahat po tayong may kanya-kanyang problema. Walang sino man sa atin na walang dala-dalang pasanin sa buhay. Bawat isa sa atin may problema. Problema sa bahay, problema sa negosyo, problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa trabaho, problema sa opisina, problema sa paaralan. Lahat tayo may problema. Walang sino man sa atin na walang problema. Walang sino man sa atin na walang dinadalang pasanin. Ngunit kung gusto mo na gumaan ang anumang dala-dala mong pasanin, matutunan mong katakutan mo ang Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay pagkakaluban ito ng gaan sa kanyang mga gawain. So ito ang kailangan ng mga Muslim. Ngayon, isa-isahin natin, punto por punto, ano ang mangyayari sa Muslim Ummah kapag kinatakutan ng mga Muslim ang Amerika at Israel at nanalo ang Amerika at Israel, bumagsak ang Iran. Ano ang resulta? Number 1, huwag sana ipaintulot ng Allah. Number 1 na mangyayari, ipapatupad na po ng mga Zionist expansionists ang tinatawag na Greater Israel Project. Ito ang matagal ng pangarap ng mga Hudyo. Ito ang napakatagal ng pangarap ng mga Zionist. Ano ba ang Greater Israel Project? Agawin ang lupain. Buong Palestine agawin ng mga Hudyo. Wala nang ititira sa mga Muslim. Ang buong Golan Heights, ang buong West Bank, ang buong Gaza Strip, lahat aagawin ng mga Hudyo. Dahil wala nang lumalaban, wala nang Iran, wala nang kumukontra, wala nang kalaban ang Amerika at Israel. Sasakupin na nila mula Nile River hanggang Euphrates, lahat ng lupain sasakupin na nila, kasama na ang mga bahagi ng Lebanon, Syria, Jordan, Egypt. Ito po ang totoo na plano ng mga Hudyo na hindi alam ng mga eksperto sa akida. Allahu Akbar. Ang pinag-usapan natin, paano ka makakasurvive ng Muslim kapag natalo ang Iran at nanalo ang Hudyo, nanalo ang Zionist? Ngayon, ano ba ang malawakang epekto kapag naitatag nila ang Greater Israel Project? Number 2 na epekto. Number 2 na mangyayari sa mga Muslim na bansa, ipalayunawa ng Allah. Kukontrolin na nila ang Muslim world. Kukontrolin na nila ang 57 Muslim countries. Kukontrolin na nila ang 2 bilyones na mga Muslim sa buong mundo. Pati na ang political power ng mga Muslim ay kukontrolin. Ano bang ibig sabihin ng kukontrolin nila ang pati na political leadership? Ang bawat bansang Muslim, ang kanilang presidente, prime minister o kaya hari, anumang leader, ay kailangan may kinalaman ang Amerika at Israel. Kailangan ang pipiliin ninyo mga Muslim na leader ay yaong pwedeng maging tuta ng Amerika, pwedeng maging tuta ng Israel. Pakikialaman nila. Ito ang magaganap na kailangan malaman ng mga Muslim. Number 3 na magaganap na ipalayunawa ng Allah.
papasukin nila ang ekonomiya ng mga bansang Muslim. Pati na economic designing policy, papasukin at gagawin na nila na halal ang riba. Riba. Alam natin ang riba, ang pinakamatindi na kasalanan, isa sa pinakamatindi na kasalanan, riba. Alam ba ninyo, ngayon mismo, hindi pa nag-aari ang Israel. Ngayon mismo, napakarami ng bansang Muslim sa iba't ibang panig ng mundo na ang nananalaytay na dugo sa ugat ng kanilang ekonomiya ay riba. Sa paanong paraan? Utang ng bilyones na dolyares sa World Bank, sa International Monetary Fund. Hindi ka makakautang kung wala iyang riba. Lahat yan may riba. Mga kapatid, sa pananampalataya, ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa riba? Makinig kayo mabuti. Lalo na yung mga gumagawa ng riba. Makinig kayo mabuti. Anong sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ar-riba 72 baban adnaha mithlu ityanir rajuli ummah. Allahu Akbar. Masakit, napakasakit. Ang riba ay may 72 pintuan. 72 ang klase ng riba. Ang pinaka-minus dito sa kasalanan ay katulad ng kasalanan ng isang lalaking nakikipag-sex sa kanyang sariling ina. Na'udzubillah. Ito po ang riba. Ganito katindi ang riba. 72 klase ng riba na ang pinaka-minus ay katulad ng lalaki nakikipagtalik sa kanyang nanay. At ito po ay ipipilit nila sa mga Muslim na bansa. Riba. Pakikialaman na nila ang ating mga central banks. Lahat ng central banks ng mga bansang Muslim, pakikialaman nila. Bakit pakikialaman nila, bro? Pati ng central banks ng mga Muslim. Ang central banks ang taga-prenta ng pera. Para makontrol mo ang isang bansa, makontrol mo ang military affairs, economic affairs, political affairs, diplomatic affairs, religious affairs, para makontrol mo. Ikaw ang magkontrol ng pagprenta ng pera. Sino man ang magkontrol sa pagprenta ng pera, kontrolado niya ang buong bansa. Ganyan ka-powerful ang pera. Kaya kukontrolin nila mga central banks ng mga Muslim upang makontrol nila pati na relihiyon ng mga Muslim. Hindi mo nakikita itong sitwasyon na ito. Hindi nito pinag-aaralan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ito po ang pinag-aaralan namin sa UP. Political science po at economics ang aking pinag-aaralan sa UP. Kaya alam na alam ko itong tinatalakay natin. Paano ang mga Muslim kapag natalo ang Iran, naghari ang Amerika at Israel, hahawakan sa liig sa pamamagitan ng kukontrolin ang pagprenta ng pera. Sino man ang kumontrol sa pagprenta ng pera, kontrolado niya ang buong bansa. Pang-apat, na epekto ng gira kapag natalo ang Iran. Kaya kailangan ng mga Muslim maintindihan natin. Iba ang akida ng Shia, iba ang akida natin ng Sunni. Magkaiba tayo. Hindi, kailanman magkakaisa ang Shia at Sunni. Lagi yan magkahiwalay. Hindi yan magkapatid sa pananampalataya. Ngunit sa panahon ng gera, kailangan magtulungan. Kung hindi kayo magtutulungan, itong 10 na tatalakayin ko sa inyo ang mangyayari sa mga Muslim. Huwag naway pahintulot ang Allah. Pagkatapos na mawala ang problema ng mga Muslim, o di balik ulit tayo. Shia ka, Sunni ako, hindi tayo magkapatid. Ang mahalaga, survival. Ang mahalaga, nakaligtas sa kapahamakan ng mga Muslim. Number 4, na mangyayari, hihigupin nila ang lahat ng gasolina ng mga bansang Muslim. Mga bansang Muslim sa Middle East, hihigupin nila ang gasolina pag pipiestahan nila ang ating mga lupain. Nangyari na ito na pinagpiestahan nila tayo. Nung bumagsak ang Ottoman Empire, kanya-kanya. Sabi ng British Empire, akin ang Palestine. Sabi ng Italy, akin ang Libya. Kanya-kanya hakot. Kapag bumagsak ang Iran, ganun din ang gagawin nila. Sasabihin ng European countries, akin ang Qatar. Sabi ng iba, akin ang Saudi. Sabi ng iba, akin ang Emirates. Pag aagawan nila, pag piyepistahan nila tayo mga kapatid sa pananampalataya, kaya kailangan talaga na maintindihan mo
ano ang mangyayari sa mga Muslim sa mundo kapag po hindi nagtulungan at bumagsak ang bansang Iran. Number 5 na resulta, pakikialaman nila ang ating mga military affairs. Ang ating mga military advisors galing sa kanila. Ang ating mga sandata galing sa kanila. Ang ating mga tangki galing sa kanila. Ang mga aeroplano natin galing sa kanila. Ang mga bala galing sa kanila. Ang ating mga military trainers galing sa kanila. Lahat galing sa kanila. Kaya hawak nila ang ating military power. Kukontrolin nila ang ating national interest. Kukontrolin nila ang ating national security. Subhanallah. Hindi ka pa ba magigising? Hindi ka pa ba nag-iisip hanggang ngayon? Mga Muslim, yung binasa ko sa inyo sa itaas na hukom ng mga ulama, kailangan talaga, obligasyon talaga na tulungan ng mga Muslim ang Iran, dahil kapag natalo ang Iran, itong 10 na tatalakayin ko sa inyo ang mangyayari sa mga Muslim. Pero tika muna bro, di ba 2 bilyones tayo? Tayo ang pinakamarami. Sa lahat ng relihiyon sa buong mundo, ngayon, Muslim ang pinakamarami. 2 bilyones. Ang populasyon ng tao ngayon sa buong mundo ay 8 bilyones. 2 bilyones, mga Muslim. 25%. Pinakamarami tayo. Bakit tayo pagpipistahan? Hindi ba ang dami natin? Bakit tayo pagpipistahan? Pasagutin natin ang isang hadith. Isang hadith ang pagpipista. Ang ating pasagutin. Sabi ng hadith, darating ang araw na ang mga nasyon magtatawagan sa isa't isa para salakain kayo. Tulad ng pagtatawagan sa hapagkainan ng mga nagkakainan. Magtatawagan sila. Halika rito, sa iyo ang Qatar, halika rito, sa iyo ang Iraq, halika rito, sa iyo ang Libya, magtatawagan. May nagtanong, sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, yan ba'y mangyayari dahil kakaunti ang bilang namin? Sabi niya, hindi, marami kayo. Pero para kayong bula sa alon. Alam mo yung bula? Milyon-milyon na bula, walang power, sunod-sunuran sa alon. Dagdag pa ng hadith, tatanggalin ng Allah sa puso ng inyong mga kalaban ang takot sa inyo. Pupunuin ng Allah ang inyong mga puso ng wahan. May nagtanong, sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ano ba yung wahan? Sabi niya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ibig sabihin, pagmamahal sa mundong ito at pagkamuhi sa kamatayan. Iyan po ang dahilan kung bakit pinanunood lang natin ang gira sa Iran. Walang tumutulong dahil mahal ang comfort, mahal ang makamundo at kinamumuhian ang kamatayan. Panganim na mangyayari. Makinig kayo mabuti ha. Panganim. Pati na Islamic education, pati na religious education ng mga Muslim. Maninipula, manipulate nila, makukurap nila ang katuruan ng Islam. Sa paanong paraan, bro? Saan ba tayo nag-iigib ng kaalaman? Sa mga ulama. Mga ulama natin nagbibigay sa atin ng kaalaman, nagtuturo sa atin. Saan naman ang mga ulama nag-iigib ng kaalaman? Sa mga Islamic universities. At ano ang pinakapuso ng Islamic universities? Tandaan ninyo ang pinakapuso ng Islamic universities ay curriculum program. Kung ano ang nakadesinyo sa curriculum program, yan ang pumapasok sa isip ng mga estudyante na magiging ulama sa kinabukasan. At namamanipulate nila yung curriculum program. Bawasin yan, tanggalin yan, idagdag ito. Tanggalin niyo yung jihad. Yung mga jihad na yan, tanggalin niyo yan. Palitan ng ganito. Yung riba na yan, tanggalin niyo. Paano mangyayari yun, bro? Paano sila makakapasok sa university? Ang presidente ng bansa, ang prime minister ng bansa, ang hari ng bansa, na tuta ng Amerika, utusan nila.
papasukin ninyo ang aming mga eksperto sa curriculum designing program sa inyong mga universidad para sila ang mag-design ng inyong kaalaman. Kaya hindi ka magtataka. Bakit may mga naglabasan ng mga ulama ngayon na mga baguhan, na mga anti-jihad? Bakit may mga ulama ngayon na ang tingin sa mga mujahideen ay mga terorista? Ito ang napulot nila na injection, na kaalaman, na in-injection sa kanila ng mga kurikulum na minamanipula ng mga kalaban ng Islam. Gusto mo ng ebidensya? Tingnan mo ang kurikulum program ng mga Islamic universities 1940s. Ikumpara mo sa kurikulum ngayon 2026. Ang layo ng pagbabago. Huwag na tayong pumunta. Huwag na tayong pumunta ng malalayong bansa. Dito na lang tayo sa Pilipinas. Mayroon tayong tinatawag na madrasa curriculum. Sino ang nag-design ng madrasa curriculum ng DepEd? Mga ulama. Mga ulama. Mga totoong ulama. Pagkaraan na isang taon, ni-revise. Pagkaraan isang taon, ni-revise. Ang pangalan ng curriculum na iyan ay Standard Madrasa Curriculum ng Department of Education. Ngayon, iba na ang pangalan. Anong pangalan? Revised. Standard Madrasa Curriculum. Binawasan ito. Babawasin mo yan. Idagdag mo to. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang kalakaran. Kung paano nila mamamanipulate pati ng ideolohiya ng Muslim, paano nila mamamanipulate pati ng nasa puso ng Muslim, ay sa pamagitan, papasukan nila mga kurikulum ng mga universidad para paglabas ng alim, paglabas ng mga ulama, ang ituturo sa sambayanan ay katuruang corrupted na Islam. Pampito. Na resulta, mayroon kang makikita ng mga ulama na hindi na magsasalita. Kapag nanalo ng Amerika, nanalo ng Israel, talo ng Iran, wala nang lumalaban, makikita mo yung mga ulama hindi na magsasalita. Dahil kapag nagsalita ka, dalawa lang ang pupuntahan mo. Kulungan, sementeryo. Itong khutbah na ikinukutbah ko sa inyo, ngayon mismo, ngayong panahon na ito, hindi pa naghahari ang Israel. Ngayon mismo, may mga bansang Muslim na itong khutbah na ito, pag ito ang ikinutbah mo, ihanda mo na ang kumot mo, ihanda mo ng unan mo, dahil paglabas mo, diretso kulungan ka. Mabuti pa sa Pilipinas. Itong khutbah na ganito na ikukutbah dito, hindi ka ikukulong. Ngunit may mga bansang Muslim na itong khutbah ko mismo, ikutbah doon, sigurado paglabas mo ng masjid, kulong ka. Ganito ang sitwasyon, mga kapatid. Kaya darating ang panahon na may mga ulama na magiging bulag, pipi at bingi. Magiging mga tuta na lang sila ng gobyernong tuta ng Amerika at Israel. Allahu Akbar, subhanallah. Pangwalo. 10 lang po. Pangwalo. Na resulta, ang mga kababaihan hindi na pasusuotin ng hijab. Mga lalaki, hindi ka na magsusuot ng ganito. Ang ipapasuot sa lalaki na sombrero, yung sombrero ng Hudyo, parang cowboy. May katibayan ka, bro? Bakit? Balikan mo ang Turkey. Nang bumagsak ang Ottoman Empire, ang Turkey, sa pamumuno ni Kemal Atatürk, bawal ang hijab. Bawal ang Muslim na magtutub. Kailangan ang sombrero mo yung cowboy. At nangyari ito sa Iran sa panahon ni Shah Pahlavi bago dumating ang 1979 Iranian Revolution. Bawal ang mag-hijab. Bawal mukhang Muslim. Bawal ang adan na malakas. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ay nangyayari noon at nangyayari ngayon sa ibang mga bahagi ng mundo at lalong mangyayari kapag po naghahari ng Israel. Darami na mga kasino, darami na mga pasugalan, darami na mga beer houses sa mga bansang Muslim, darami na ang factory ng alak. Magiging normal na lang ang kasalan ng bakla at lalaki, kasalan ng tumboy at babae. Magiging normal na lang ang zina dahil wala nang kumakalaban, wala nang nagsasalita. Ganun ang nangyayari para maintindihan ninyo mga kapatid sa pananampalataya. Ganun katindi ang naghihintay sa atin. Allahu Akbar, subhanallah. Ang tanong,
Paano mangyayari yan? Paano mangyayari yan, kapatid? Paano papayagan ng Panginoong Allah na ang mga Muslim apak-apakan ng mga kufar? Paano mangyari na ang mga mananampalataya sa kaisahan ng Allah ay aapihi-apihin ng mga kufar? Paano mangyari? Pasagutin natin ang hadith Qudsi. Hadith Qudsi, ang Allah mismo nagsasalita kapag hadith Qudsi. Idza asani man ya'rifuni, sallatatu alayhi man la ya'rifuni. Kapag sinuway ako ng nakakakilala sa akin, sabi ng Allah. Kapag sinuway ako ng nakakakilala sa akin, sino bang nakakakilala sa Allah? Muslim na bumibigkas ng la ilaha illallah. Kapag sinuway ako ng nakakakilala sa akin, ay hahayaan ko siya na pangibabawan ng isang hindi nakakakilala sa akin. Sino ang hindi nakakakilala sa Allah? Mga kufar, mga musyrikun. Kaya magtataka ka ba ngayon kung bakit ang dami ngayon na mga bansang Muslim na mga tuta ng Amerika at Israel, mga pinuno ng mga Muslim na humahalik sa puwit ng Amerika at Israel. Magtataka ka ba ba? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Number 9. Na mangyayari sa mga Muslim kapag natalo ang Iran at naghari ang Israel. Number 9. Ang mga bansang mananampalataya, mga bansang Muslim, ay magiging awliya ng mga bansang kufar at musyrikun. Magiging mga awliya, hindi lang mga awliya, mga tuta ng Amerika at Israel. Ano ba ang sinabi ng Allah? Ano ba ang sinabi ng Panginoong Allah sa Quran tungkol sa kapag ang Muslim na nananampalataya sa kaisahan ng Allah, nakikipag-awliya, ibig sabihin ng awliya, kaagapay, katulong, tagapagsuporta, kaalyado. Ano ang sinabi ng Allah tungkol sa mga mananampalataya kapag nakipag-alyado sa mga kufar? Basa. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. Malapit-lapit na pakahulugan. Ito kasalukuyang nagaganap. At lalo pang magaganap pag po naghari na ang Israel. Ang totoo na magsusuperpower Israel, hindi po Amerika. Amerika, tuta ng Israel. Yan ang katotohanan. Mahaba na diskusyon, wala tayong oras. Kung mayroon lang oras, tatalakayin ko sa inyo ng punto-punto. Paano ang Amerika, tuta ng Israel? Okay. Malapit-lapit na pakahulugan. Huwag hayaang ang mga nananampalataya na magturing sa mga hindi nananampalataya bilang awliya. Sa halip na kapwa nananampalataya ang maging magka-awliya. At sino man ang gumawa niyan, sino man ang magpaka-awliya sa mga kupar, mga musyrikun, at sino man ang gumawa niyan ay walang anumang maaasahan sa Allah. Ibig sabihin, wala kang maaasahan sa Allah. Hindi sasagutin ng Allah ang panawagan mo kapag ikaw nakikipag-awliya, lalo na kung ikaw nakikipagtuta sa mga kupar at musyrikun. Anong source mo, bro? Suratul Imran, verse 28, Quranul Karim. Ngayon, ano ang mangyayari sa mga Muslim? Lantaran ngayon, lantaran. Hindi pa nag-ahari ang Israel, lantaran.
na ang mga pinunong mga Muslim humahalik sa puwit ng Amerika at Israel. Allahu Akbar, totoo po yan. Ano na ang mangyayari sa ipinaglalaban mo na akidah? Ha? Ano mangyayari? Pasagutin natin muli ang Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Narinig mo? O kayong mga nananampalataya, huwag ninyong ituring ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang inyong wali. Sila ay wali lamang ng bawat isa sa kanila. At sino man sa inyo ang kanilang maging wali, sino man sa atin ng mga Muslim, maging kaalyado, maging awliya, maging wali ng mga kufar. At sino man sa inyo ang kanilang maging wali, magkagayon, katiyakan na siya ay nabibilang sa kanila, siya ay naging kafir. Siya ay naging musyrik. Sino nagsabi? Suratul Maidah, verse 51. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, intindihin nating mabuti ito. Ang sitwasyon po ay gira. Ito ang pinakamasaklap. Last, pang-sampu. Kapag po natalo ang Iran, wala nang lumalaban. Wala na si Saddam, wala na si Gaddafi, wala na si King Faisal, wala nang lumalaban. Wala na. Ano mangyayari? Katatakutan na ni Muslim, hindi ang Allah. Ang katatakutan ni Muslim, Amerika, Israel. Susundin na ni Muslim, hindi ang Allah. Ang susundin ni Muslim, Amerika, Israel. Sasambahin na ni Muslim, hindi ang Allah. Ang sasambahin ni Muslim, Amerika, Israel. Sa paanong paraan? Ano sabi ng hadith? Ang pagsunod ay pagsamba. Obedience is worship. Inuutusan ka ng Amerika, inuutusan ka ng Israel na kontra sa utos ng Allah. Sinunod mo ang Amerika, sinunod mo ang Israel. Sinamba mo, Diyos mo, Panginoon mo ang Amerika at Israel. At ito po mga kapatid ang nakakatakot. Balikan natin ang pinaka-thesis ng ating khutbah. Ang mga Shia, hindi natin kapatid. Tayo ng mga Sunni, hindi rin nila tayo kapatid. Magkaiba tayo ng akida. Ang layo ng akida natin. Hindi tayo kailanman hindi magkakaisa ang Sunni at saka Shia. Magkaiba talaga ang akida. Ngunit pagdating ng giyera, o ulan ng bomba, hindi namimili ang bomba ng Sunni at saka Shia. Kailangan magtulungan. Ang mga Shia at mga Sunni magtulungan para makasurvive, para makaligtas sa kapahamakan. Dahil pag hindi nagtulungan, sabay silang mawawasak. Sabay sila. Hindi namimili ang mga Hudyo, hindi namimili ang Zionist, Shia yan, Sunni yan. Basta Muslim, banta sa kapayapaan, banta sa world peace, banta sa global security. Basta Muslim, terorista. Akala mo, titingnan ka, kapag kakampi mo ang Hudyo, kakampi mo ang Amerika, kapag nanalo ang Amerika, nanalo ang Israel, akala mo, titingnan ka nila na espesyal? Ikaw na Muslim? Hindi ka titingnan na espesyal. Ang tingin sa iyo, basahan, trapo na aapak-apakan. Ipalayo nawa ng Allah